Ngayon sa social media ang isang app kung saan pwedeng iswap ang iyong mukha sa video ng mga iniidolo ninyong celebrity. Pero nagbabala po ang mga eksperto sa panganib na dala ng teknolohiya sa likod ng app na ito. Nagpapatrol, Kent Abrigana. Marami sa ating mga Pilipino ang nakatenga lang sa apat na sulok ng ating tahanan. Sa classroom may batas. Ito ay bilang pagsunod sa health protocol ng ating pamahalaan para makaiwas sa nakamamatay na sakit na dala ng COVID-19. Nag-comply ka na bawal lumabas. At dahil bawal ngang lumabas, kanya-kanyang paraan ng mga Pinoy para maibsan ang pagkabagot habang naka-quarantine. Mula sa mga dance challenge, Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. TikTok challenge, Umabot tayo hanggang dulo. at maging face app challenge. Ako'y titibok-tibok. Puso ko ay titibok. Tila lahat sinubukan na ng mga Pinoy. Isang halik mo. Pero may isa na namang app na pumapatok sa mga netizen. Sa unang tingin, aakalain mong ordinaryong music video lang ito ng isang sikat na girl band na Blackpink. Pero kung titingnang maigi, Ha, how you like that? Di ba like that? Da-da-da-da-da-da-da. yan ay mukha ng iba't ibang mga netizen na gumagamit ng app na kung tawagin ay Reface o mas kilala sa dati nitong pangalan na Doblicat. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Ayon sa ilang gumagamit ng app, mabisa raw itong pampatanggal ng pagkabagot. Now look at me. Natawa talaga ako kasi akin yung mukha kay Selena Gomez yung katawan. Makawala siya stress. Especially kay funny ang videos kapag epic. Labis naman ang tuwa ng K-pop fan na si Jaina. Big fan kasi siya ng K-pop artist na si Ailey. Kaya nang malaman niya ang tungkol sa Reface app, agad niya itong sinubukan. Kung titingnan mo nga naman, pwede na siyang pang K-pop. Nakita na ko na, uy, nindot man din nga application kay nakoy chance nga ma-achieve na ko tong moves ni Ailey. Mag-take lang ko selfie and then i-change na ko akong naong dito. So ma-achieve na ko tong mga moves. Gamit ang app, maaari mong ipalit ang iyong mukha sa video ng mga iniidolo mong celebrity. Pagkatapos mong kumuha ng selfie, ipapakita ng app ang mga maiikling video na pwede mong magamit para iswap sa iyong mukha. Saka ito ipoproseso gamit ang artificial intelligence at machine learning. Bagamat nakakapagbigay aliw ang nasabing app, nababahala naman ang ilang eksperto sa panganib na dala ng teknolohiya sa likod ng app na ito. Actually, maraming possible na benefits ang technology na ito, especially in the near future. For example na sa film, yung mga actors na pumanaw na, pwede natin silang maisabuhay. But then, habang tumatagal, nagiging advanced na yung technology at doon napapasok yung possible danger na abuse na yung technology. At nahihirapan na tayong i-distinguish yung real footage sa fake footage. A lot of what we talk about over the dinner table is, we live in a diverse world. Noong 2017, naglabas ng isang video ang grupo ng mga researcher sa Washington University kung saan ginamitan nila ng computer vision algorithm ang larawan ni former US President Barack Obama habang nililipsync nito ang audio sa magkaibang interview. Ang mas nakakabahala rito, hindi kinakailangan ng malakas na computer para makagawa ng ganitong klaseng video na tinatawag na deepfake. Pero saan nga ba nanggaling ang deepfake? Paano ba ito nagumpisa? Naging matunog ang usapin sa deepfake hindi dahil sa isang app tulad ng Reface o Face app. Ito ay dahil sa porn. Naging kalakaran na kasi online ang paggamit sa AI para ilagay ang mukha ng mga sikat na Hollywood stars sa katawan ng mga adult movie stars. Hindi rin malayong magamit ang teknolohiyang ito para gumawa ng mga video na makakasira sa isang tao. Pero paano ba natin mapoprotektahan ang ating sarili na maging biktima ng teknolohiyang ito? Dili gyud tayo na mutuo kung unsa man ang mga nakita natong social media. Kay number one man gud nga profile sa mga victims no is kaning gullible. What do you mean by gullible? Kaning dali mutuo ba? What you saw on social media, I did it mutuo. We see tweet kay basi just fake na siya. Ayon naman kay Attorney Saiki Fontanilla Mamadra, wala pang nabubuong batas na sumasaklaw sa problema sa deepfake.
lahat ng mga nangyayari sa teknolohiya ngayon, ang nanonotice ko talaga, hindi nakakahabol yung batas natin. In 2019, there was an attempt to create a legislation or batas para ma-address yung deepfake, no? Na kung saan pwedeng magiging malicious yung deepfake. Halimbawa, si Mayor Rivera, nagsasabi ng mga bagay na nakakasama, pero hindi pala siya yun. Technology lang yun na nagmamanipulate. Unfortunately, kung meron mang maggagawa ng ganyan, wala tayong batas na mag-a-address sa ganyan. Kasi yung cybercrime law natin, ang basic principle talaga niyan ng anong tawag natin dyan, sa kriminal na batas, specific dapat siya na yun yung pinapunish niya. Dagdag pa ni Attorney Mamadra, malaki ang posibilidad na ito'y magamit para gumawa ng mga fake statements mula sa ating mga leader na maaaring maging sanhi ng panic sa publiko o malaking iskandalo. Pwedeng magkakaroon ng mga, ikaw gagawan ka ng isang statement or ipapa-live TV ka kunwari na nananakot ka na hindi naman pala ikaw. Dalawa yung problema nito. Ikaw na ginagawa ng kwento, ginawa ng deepfake, at yung mga tao na matatakot dahil gumawa nga ng deepfake na i-appreciate nila na baka yung threat is totoo talaga, yung threat for terrorism. Sa pag-usbong ng teknolohiya, malaki sana ang papel ng media para ipaalam sa publiko kung ano ang panganib na pwedeng idulot nito. At ngayong limitado ang impormasyon sa masang Pilipino, naway mas maingat tayo sa mga ibinabahagi online. At bago sana paniwalaan ang mga nakikita sa social media, mas magandang busisiin munang mabuti kung sino ang source nito. Sa ngayon, mayroong napakalaking butas sa batas, lalo na sa usapin ng deepfake. Dinagdagan pa ng napakaraming kumakalat na maling impormasyon, kaya importante ang pagiging mapagmatyag sa ating binabasa, naririnig at nakikita online. Lalo na ngayong nabawasan ang mga mamamahayag na sana'y makatulong sa pagpapalabas ng katotohanan. Ako po si Kent Apricana, ang inyong naging patrol ng Pilipino, ABS-CBN News. Maraming